atin pong prayer. Sige, pikit natin ang ating mga mata. Abba, Father, thank you sa magandang araw na binigay mo sa amin. Nagtipon kami sa umagang ito upang makinig ng iyong mga salita. And we pray, Abba, Father, to open our heart so that we can comprehend your message. Give us a clear understanding, Abba, Father, of what you want to say to each one of us. Open our hearts so that we can receive all the things that you have prepared for everyone. Abba, we can do nothing without your Holy Spirit. And I ask your Holy Spirit to manifest its power. And thank you, Abba, Father. I know through the proclamation of your word, mag-glorify ang iyong bugtong na anak na si ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, O Diyos. Maingat ko pong binibigay sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, kapurihan at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Pwede na po kayong maupo, mga kapatid. Medyo dinalay ho natin ng kaunti ang ating communion ngayon para yung ibang late na kapatiran ay makabahagi po sa communion. Pumasok po tayo ngayon sa isang bagong buwan. Ito po ay ang buwan ng Pebrero o month of February. At dito sa buwang ito ay meron tayong bagong theme na mapapakinggan sa buong month of February. At ngayon, ang theme natin is about the cost of love, ang halaga ng pag-ibig. Dahil bata pa lang tayo ay napamulat na sa atin, pag pumapasok ang month of February, ay patungkol sa love yan. Dahil nga doon sa petsang February 14, yung Valentine's Day, di ba? Kaya, pagdating ng February 14, akala mo may eleksyon. Dahil nakapula ang maraming tao. Di ba? At puno ang mga restaurant dahil nga po sa mga iba't ibang activities na ginagawa pag sa merong February 14. So, yung theme natin is about the cost of love, ang halaga ng pag-ibig. At dahil po yan ang ating pong theme, the cost of love, ay hindi po pwedeng hindi natin mapag-usapan ang patungkol sa cross ng ating Panginoong Hesus. When we talk about love, we cannot disregard the cross of the Lord Jesus. At malalaman nyo kung bakit mahalagang pag-usapan ang patungkol sa cross. Yung hindi pa nakakita sa cross sa tanang buhay nyo, eto, nandito ho ito. Ayan, kita na ninyo. Yung mga hindi pa nakakita ng cross. At maaaring iba sa inyo ay nagulat, yun pala ang cross. Okay? Ngayon, talking about the cost of love, so we will discuss this morning about the high cost of the cross. Pag-uusapan natin ang mataas na halaga ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. At dyan, sa ating pag-aaral about the high cost of the cross, saka mo mababatid yung patungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, bago natin pag-usapan ang patungkol sa krus ni Kristo, let me give you the background of the cross. Saan ba nagmula ang krus na yan? Na katulad nito. Saan ba nagsimula yan? Yan ba'y nagsimula sa Philippine National Red Cross? Kaya may krus?
Yan ba'y nagsimula sa paglilibing sa mga tao, kaya may cross doon sa kanilang sementeryo, sa kanilang lapida? Hindi po. Tandaan niyo po, ang pagbitay sa krus noong unang panahon, hindi originally nagmula sa Israel o sa mga Jewish people. Ang paggamit ng krus upang bitayin ng isang kriminal ay nagmula pa po ito sa lugar o bansang Persia na yung kanila pong mga naakusahang pumatay ng tao at nanunog ng mga tahanan, mga gumawa ng kriminal ay kanila pong pinapatay. At ang capital punishment na binibigay o ginagawa po nila doon po sa mga napatunayang nagkasala laban sa estado o sa kanilang gobyerno, na ito po ay bibitayin sa poste. Ang poste, ibig sabihin po niyan, hindi po yung poste ng Meralco. Kasi ang poste, gawa yan sa puno. Kaya ang katawagan, binibitay sa puno, pero yung punong yun ay ginagawang itsurang krus. Kung saan ay may posteng mataas, tapos meron po itong, anong tawag niya na doon? May isa pang kahoy na mahaba na inilalagay pahalang na ganyan, kaya nagmimistulang cross siya. Doon po binibitay ang mga kriminal noong panahong na yon. At ito pong paggamit ng cross ay pinaka-severe, napaka-samang pagpaparusa sa mga kriminal. Bakit po kamo? Sapagkat dahil sa bigat ng kanilang kasalanan, yung mga taong ipapako sa krus ay binibilad sa kahihiyan publicly. Kasi lahat ho ay hinuhubaran, hubot-hubad, na nakatiwangwang ang kanyang katawan, na nakikita ng mga tao na nakapako sa krus. Wala pong suot ni anuman. At pagkatapos po niyan, yung mga tao na yun na ipinapako sa krus, ay tinitignan ng mga tao, at ito po ay kanilang pinagsasalitaan o hinahamak. Sila pinagsasabihan ng mga salitang hindi maganda. And later on, yung pamamaraan ng pagbitay sa mga napatunayang nagkasala ng mahigpit ay naging bahagi na po ng kaparusahan ng mga Jewish people. Inadapt nila yung pamamaraan ng Persya ng pagpatay sa mga kriminal dito po sa Israel. Kaya naging batas na rin po yun ng mga Hudyo. Sa aklat ng Deuteronomio 21, 22 hanggang 23 ay sinasabi ang ganito: If a man guilty of a capital offense is put to death and his body is hung on a tree. So yun daw pong guilty na nagkasala ng kasalanan na dapat parusahan ng kamatayan, ang kanyang katawan ay ito po'y binibitay sa puno. You must not leave his body on the tree overnight. Hindi raw iniiwan yung katawan na nakabayubay doon sa cross buong gabi. At ang sabi, be sure to buy him that same day. Kaya kailangan ilibing agad siya. Sapagkat anyone who is hung on a tree, sapagkat bakit kailangan ilibing agad? Ang sino man na binitay sa krus is under curse. Siya po ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. At hindi dapat madumham. You must not desecrate the land the Lord your God is giving you as His inheritance. Kaya po, doon sa krus,
kailangan wala na pong taong nakabayubay doon. Kasi kung meron pa, may sumpa na pwedeng kumalat sa buhay ng tao doon sa lupain. Kaya may cross tayo, pero wala na ho tayo nakikita nakadipa pang ganyan. Kasi kung meron pa, may sumpa na dadaloy sa sino man. Amen? Yun po yung kaya pinatatanggal sa Bible. Kaya pwede ka magkaroon ng cross, pero wala na pong nakadipa yan. Kung meron pa, may sumpa yung taong gumagamit ng krus na meron pa nakaganon. Tinatanggal, sabi ng Deuteronomio 21, 21 hanggang 23. At tingnan mo kung may krus na dyan at kung meron pang nakapako dyan, dapat tanggalin na yan. Patungkab mo. Okay? Kasi kakalat ang sumpa sa buhay mo. Kaya sabi ng Bible, dapat tanggalin na yung nakabayubay sa cross na tao o sino man yan na kriminal. Kasi kung mananatili yan at nanatili sa doon sa cross, kakalat ang sumpa sa buong lupain. Lalo na kung ikaw na nagsusuot ng cross na meron pa nakapako dyan. Tinatanggal na po yun. Kaya ngayon, cross na lang ang natira. Amen? Bakit? Sapagkat wala na tayong sumpa. Yan po yun. Kung kayo'y nag-aalinlangan at nagdadoubt, basahin nyo ang Deuteronomio 21, 22 hanggang 23. At basa-basahin mo yan, unawain mong maigi. Nasa Biblia yan. Kaya pangit ang naging image ng cross noong panahon na ang Panginoong Hesus ay hindi pa napako sa krus. Pag nakakakita ng cross ang mga tao, parang para sa kanila isang kakilakilabot na bagay dahil yan po ay parang nakakita ka ng silya elektrika. Dahil ang cross ay itinulad sa silya elektrika, doon ginagawa ang pagbibigay ng capital punishment. Nagdideklara ng kautusan ng kamatayan sa mga kriminal. Pero nang ang Panginoong Hesus ay binitay sa krus, na bago po ang mensahe o ang imahe ng cross. The cross became the revelation of God's love. Ang cross ay naging kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya ngayon, ang paksa natin is about the high cost of the cross. Gaano, kapatid, kataas ang halaga ng krus ng ating Panginoong Jesus. Kasi we are talking here about the cost of love, ang halaga ng pag-ibig. Kaya ang tanong is, how do you measure the cost of the cross for you? Paano mo susukatin ang halaga ng krus ni Kristo para sa iyo? How do you measure the cross? Sabi nga, mataas, high cost of the cross. Napakataas ng halaga. Bakit mataas ang halaga ng krus ni Kristo? Sa John chapter 15, verse 13, from the Living Bible. And here is how to measure it. Paano mo daw susukatin yung halaga ng cross ni Christ? Ang sabi nito, how to measure it, ito raw, the greatest love is shown when a person lays down his life for his friends. Malinaw na sinasabi sa John chapter 15, verse 13. Walang dakilang pag-ibig ang hihigit pa sa mga ito nang ihandog o ialay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ano ba nangyari sa krus? Sa krus, inalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Inalay o inihandog niya ang kanyang buhay para sa atin.
At ang sabi ng John 15 verse 13, yung ginawa ni Jesus is an act of greatest love of God. Isa pong gawain ng pagpapakita ng napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya pag pinag-usapan about the cost of love, isang bagay ang sasagi sa isipan ng mga mananampalataya ni Jesus. Yung halaga ng krus ng Panginoon. Ang sabi ng Romans chapter 5, verse 8, "But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners." Paano raw ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin? Nang isugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ para mamatay para sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa. So, yun pong kamatayan ni Jesucristo sa krus ay pagpapahayag ng napakadakilang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya kung iniisip mong walang nagmamahal sa iyo, merong kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano ang proof na siya'y nagmamahal sa akin? Look at the cross. Ang cross ang magpapaalala sa iyo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Dahil dyan sa cross, inihandog ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo. Namatay siya sa cross para sa iyo, kapatid. That's why, what is the high cost of the cross? Sabi ko nga, the cost of the cross is costly. Napakahalaga ng krus. Why? Because the cross expresses God's greatest love to mankind when Jesus laid down His life on it. Jesus gave His life on the cross to open God's blessing on you. Dahil napakataas ng halaga ng cross nang ihandog ni Jesus ang kanyang buhay. Dahil mataas ang halaga ng cross na yon, ang cross ang nagbibigay ng isang bukas na pagpapala para sa lahat ng tao. So, mataas ang halaga ng cross at dahil diyan, kapatid, may bubuksang pagpapala ang Diyos sa iyo if you will believe on the Lord Jesus Christ. So, yung cross din ang daan upang tayo ay makatanggap ng pagpapala buhat sa Diyos. Yun din ang daan, ang cross. Ngayon, pag-usapan natin, what is God's blessing of the cross to you? Ano ang naging pagpapala ng cross ni Kristo para sa akin since it is the expression of God's greatest love for me? Ano ang blessing ng cross sa buhay ko? Ito ang blessing ng cross. Jesus Christ has released you from the curse. Ang blessing ng cross, ikaw ay pinalaya ng Panginoong Jesus mula sa sumpa. Alam niyo ba ibig sabihin ng sumpa? Ang sumpa ay kamalasan sa buhay. Sino sa inyo? Malas kayo sa buhay. Taas ang kamay nang iniisip niyong malas ka sa buhay. O naririnig mo sa magulang mo, malas ka. Naku, malas ako. Uuwi ka ngayon. Sabi mo na, may good news ako sa inyo. Pwede nang mawala ang kamalasan sa buhay dahil mayroong Jesus na namatay sa cross. At ang sabi ng Galatia 3 verse 13, ay, bilis naman yan. Hindi pa ako, sis, sumunod ka sa akin, ha? Huwag ka muna magmamadali. Gusto mo agad akong patapusin, eh. Ang sabi diyan, Christ redeemed us from the curse of the law
having become a curse for us. Sa Tagalog, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng batas o ng kautusan, sapagkat siya'y naging sumpa para sa atin. Bakit? Sabi rito, nasusulat, cursed, for it is written, cursed is everyone who is hanged or who is crucified on a tree. Yung tree dyan, cross yun. Sabagat nasusulat, sinusumpa, sabi ng Deuteronomy 21, 22 hanggang 23, sinusumpa ang bawat isang ipinapako o binibitay sa krus. Si Jesus, wala namang kasalanan, ay inakong taong sinumpa. Naging sinumpa si Jesus. Kaya pag dumalakad ang mga tao, nakikita nila si Jesus nakabayubay, ang tingin nila, masamang tao yan. Kriminal yan, sinumpa yan ng lipunan. Sinumpa yan ng pamilya niya. Kaya si Jesus nang nakabayubay sa krus, dinala niya ang lahat ng kamalasan ng tao. Amen? Sapagkat gusto niyang palayain tayong lahat doon. Kaya sabi rito, pinalaya ka ni Kristo, tinanggal ang sumpa, tinanggal ang lahat ng kamalasan sa buhay ng tao. Tingnan niyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos na yan. Kakala natin, baliwala ang mensahe ng krus. Hindi po. Dapat pag nakakita ka ng krus, mapasalamatan mo lagi si Jesus. Lord Jesus, thank you. Dahil sa inyong kamatayan sa krus, ako'y pinalaya nyo sa sumpa. Pag binasa ninyo kung ano-ano mga sumpa, nariyan po ang dami-dami niyan sa aklat ng Deuteronomio 28. Mula talatang 5 hanggang talatang 68. Puro mga sumpa ang mababasa mo sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Mga taong hindi sumusunod sa 10 utos. Sino ba ang taong nakakasunod sa 10 utos? Wala. Wala nakakasunod yan. Kaya kung iniisip mo na susunod mo ang 10 utos, nagkakamali ka. Ano ang unang utos sa 10 utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. May iba kang Diyos? Sabi mo, wala. Hindi, meron. Kasi ang anumang bagay na minahal mo ng higit sa Diyos ay isang uri ng pagkakaroon mo ng Diyos. Kaya kung meron kang minahal na isang bagay sa buhay mo, at yan, kapatid, ay mas una kesa sa Diyos, yun ang Diyos mo. So, sumuway ka na agad sa unang utos. At ikalawang utos, huwag kang lilika o gagawa ng anumang rebulto para sambahin. Huwag mong sabihin nasusunod mong 10 utos. Nasa 10 utos na hindi dapat sumamba sa mga rebulto o sa mga larawang inanyuan. Huwag nyo silang yuyukuran ni sasambahin man, sabi ng Exodo 20, talatang 4 hanggang 5. So, hanggang sa pinakahuling-huli na utos ng Diyos sa 10 utos, huwag mong iimbutin ang asawa, ang anumang ari-arian ng inyong kapwa. Huwag mong pagnanasaan ang anumang ari-arian gamit ng iyong kapwa. So, nasusunod ba ng tao ang 10 utos? Wala nakakasunod nun. So, kung wala nakakasunod, hindi lang naman 10 utos ang utos ng Diyos eh. Alam niyo po, pag ni-research niyo sa Bible, ang utos ng Diyos ay 613, 613. Hindi 10 utos lang yun, 613. Alam mo ba yun? Pakikabit nga ang katabi mo, sabi mo, alam mo ba yun? 613
ang batas o utos ng Diyos na nasa matandang tipan. 613. Ang dami nun. Kaya sabi mo, nasunod mo yung 10, about 603 na commandments. So, walang makakasunod. At dahil yan, mapapasailalim ng kamalasan ang buhay ng tao. Ngunit salamat sa Diyos, may Panginoong Jesus tayo na nagbuwis ng kanyang buhay, namatay sa cross. Kanyang inihandog ang kanyang buhay upang tayo ay palayain sa sumpa. Kaya binitay siya doon upang siya na ang umako ng sumpa mo at sumpa ko. Nang nakabitay siya, yung kamalasan mo sa buhay ay inako na ni Jesus. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, dumilat ka. May sasabihin ako sa iyo. Lahat ng kamalasan mo sa buhay ay kinuha na ni Jesus at nilagay niya sa kanyang sarili upang ikaw ay mapalaya sa sumpa. Hindi ka na sinumpa. Ano ka na ngayon? Pinagpala ng Diyos. Amen? Tinanggal ang sumpa at anong ipinalit? Ang ipinalit ay ang pagpapala ni Abraham upang tanggapin mo ang blessing ni Abraham. Oh, ngayon naman ayaw naman niyang ilagay. Kanina minadali niya eh. Yun. Praise the Lord. To receive the blessing of Abraham. Kasi ang pagbasa, hindi nagtatapos sa Galatia 3:13. I-continue mo pa ang pagbasa sa verse 14. Ano ang sabi, kapatid, ng verse 13 kanina? Christ has redeemed us from the curse of the law. As it is written, cursed is everyone who is hung on a tree, that the blessing of Abraham might come to the Gentiles through our Lord and Savior, Jesus Christ. Nanawaan mo yan? English yan. Sa Tagalog, upang tinanggal ang kamalasan sa buhay mo, upang ang pagpapala kay Abraham ay mapasa iyo. Bakit tinanggal ang sumpa sa buhay mo? Upang palitan ng pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya hindi ka na sinumpa. Ikaw ay pinagpala. Anong uri ng pagpapala yan? Yan ay ang pagpapala ng Diyos. Kanino? Kay Abraham. Wow, yung pagpapala ni Abraham na pinag-aawayan ng kambal, si Esau at saka si Jacob. Di ba pinag-awayan nila yan eh? Yan yung pinagkaka-interesan nila na gusto nilang makuha sa daddy nila na si Isaac. Nag-aagawan sila na mapasa kanila yung blessing of Abraham. Tignan ninyo, kapatid, yung pinag-aawayan ng magkapatid, mapapasa atin pala. Nag-aaway-away pa kayo sa amin yun. Dahil, kanino? Dahil sa cross ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kung hindi ka kabilang sa biological children o grandchildren of Abraham, ang naging anak ni Abraham ay kay Sarah ay si Isaac. At si Isaac ay nagkaroon ng 2 anak na lalaki kay Rebecca. Sino? Si Esau ang panganay, ang bunso ay si Jacob. Si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak na lalaki at 1 anak na babae. Anong pangalan ng anak na babae ni Jacob? Si Dina. Hindi si Dina Bonnevie, ha? Iba yun, artista yun. Dina, si Dina. 1 anak na babae ni Jacob, 13. 12 lalaki at 1 babae lang. Ngayon, doon isinasali ng Diyos ang pagpapala ni Abraham. Mula kay Abraham, isasali niyon
sa pamamagitan ng pagpapato ng kamay ng kanilang tatay. Salamat sa Diyos! Kahit hindi tayo kabilang sa biological children and godchildren of Abraham, dahil tayo ay may relasyon kay Jesus Christ. Para din sa atin ang pagpapala ng Diyos kay Abraham. Grabe ka. Pinagpala ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kung babae yan, pinagpala ka sa babaeng lahat. Sabi mo sa kanya. Kung lalaki yan, pinagpala ka sa lalaking lahat. Blessed are you among women, or blessed are you among men. Bakit? Dahil sa cross. Grabe oh. Tignan nyo yung verse 14, it's a continuation, that the blessing of Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ. Si Jesucristo kaya napako sa krus, hindi lamang para palayain ka sa sumpa, upang yung pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay mapasa bawat isa sa atin. At maaaring nagtatanong ka, ano ba ang pangako ng Diyos kay Abraham? Nasaan na yung pangako ng Diyos ni Abraham? Uy, tinatanong ko kayo. Nasa iyo na ba? Kung nasa iyo, tumadung ka, sabi mo, nasa akin! Kumbinsido ba tayo? Kumbinsido ka ba sa katabi mo na nasa kanya? Iba nakita ko, parang nabigla, nakanganga. Kailangan mong i-claim. Kasi lahat ng ginagawa natin sa physical natin dito, connected yan sa unseen world. Every physical obedience na ginagawa natin is connected to the unseen world. Merong mundong hindi nakikita. Yan ang kinalalagyan ng Diyos, ng mga anghel. Amen? At may pagpapala na nakatago doon sa unseen world. Ito yung spiritual. Ito yung makalangit. Pero sa physical, pag ikaw ay tumalon, yung faith mo kay Lord. Pag talon mo, kapatid, binubuhos sa'yo yung bagay na nakalaan para sa'yo. Kaya connected ka dun. Okay? So ano ang blessing na sinabi ng Diyos kay Abraham na nasa iyo? Verse 2, Genesis 12, verses 2 to 3. Basahin natin. Sabi mo, Pinoy version yan. Kaya lahat ng Pinoy ay magbasa. Sige, 1, 2, 3. Bibigyan kita ng maraming anak at apo at magiging isang malaking bansa sila. Ibi-bless kita at makikilala ang pangalan mo para maging blessing ka sa iba. Ibi-bless ko ang magbi-bless sa iyo, pero susumpain ko ang susumpa sa iyo. Dahil sa iyo, mabibless ang lahat ng mga bansa. Wow! Hallelujah! Amen? Ano ang pangako ng Diyos kay Abraham na nasa iyo? Ibi-bless kita at makikilala ang pangalan mo. Wow! Yung pangalan mo sisikat. Bakit? Dahil nalulunod ka sa pagpapala ng Diyos. Pangako ng Diyos kay Abraham yun. At na kanino yung pangako yun? Hindi ako naniniwala. Na kanino yung pangako yun? Kung nasa iyo, tumalong ka, akin yun. Yun ang ginagawa niyang pagtalon is an act of faith. Nanonood si God kung sinong interesado sa blessing na yun. Amen po ba? So, sabi ng Diyos, i-bless kita. At dahil doon, makikilala ka. Hindi mo alam, kilalang-kilala ka na sa lugar niyo. Dahil namamangha sila, grabe ang pag-unlad sa buhay nun. Dati malas yung taong yun eh. Ngayon, pinagpapala ng Diyos. Hallelujah! At ikalawa, ito maganda. Ibe-bless ko ang magbi-bless sa iyo. Wow! Lahat ng taong mabait sa iyo, maaambunan mo ng blessing. Nako, kapatid, lahat ng taong didikit sa iyo, kakaibiganin ka, magiging BFF mo, makasama din silang i-bless ng Diyos.
Pangako yan kay Abraham. At hindi lang sa kanya. Sabi nga, si Jesucristo ay nabayubay sa krus upang sumaatin ang pagpapalang ipinangako niya kay Abraham. Yan ang pinag-aawayan ng kambal. Tayo hindi na nag-aaway. Dahil kay Jesus Christ, yung pinag-aawayan nila na mapa sa kanila, nasa atin. Grabe. Buti na lang, hindi ka napabilang kay Jacob at kay Eso. Napabilang tayo kay Jesus Christ. Dahil yung binimithi nilang makamit sa buhay nila, yung blessing ni Abraham, matatanggap pala natin dahil tayo ay nanalig kay Jesus Christ. So, ibibless ko ang magbibless sa'yo. At susumpain ko, ito ang sabi ng Diyos kay Abraham, susumpain ko ang susumpa sa'yo. Kawawa ang mga taong aaway sa'yo. Dahil wala silang blessing. Kamalasan ang darating sa mga taong aaway sa'yo. Sa mga taong sasakit ng kalooban mo. Kamalasan ang sasa kanila kasi susumpain sila ng Diyos. Ang mag-aaway sa'yo ay susumpain ng Diyos. Huwag kang magtaka kung bakit, kung sino yung kapitbahay mo na laging umaaway sa'yo. Namatayan, na-aksidente sila, ang dami nangyayaring kamalasan sa buhay nila. Kasi nasa iyo ang pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya, ang sabi ng Diyos, proteksyonan kanya. Susumpain ko ang susumpa sa iyo. So, hindi tatalab pala ang anumang sumpa sa iyo ng tao. Amen? Kahit sumpain ka ng kapitbahay ninyo, ng mga taong galit sa iyo, hindi tatalab yun. Pag sinumpa ka nila, babalik sa kanila yung sumpa. Kasi ikaw ay pinagpala ng Diyos. At ano ang sabi nito? Dahil sa iyo. Wow! Parang awitin, dahil sa iyo. Dahil sa iyo, mabibless ang lahat ng mga bansa. Unawain yung ibig sabihin yan. Because of you, all people will be blessed. Ano ibig sabihin yan? Ikaw ang magiging source ng blessing ng lahat ng tao. May mga taong yayaman dahil sa iyo. May mga taong gaganda ang buhay dahil sa iyo. May mga taong magulo ang buhay, gusto nang magpakamatay, pero mahihinto yun at magiging maganda ang takbo ng buhay niya dahil sa iyo. Ikaw ang magiging dahilan kung bakit maraming tao na bago ang buhay. Kung bakit maraming tao ay pinagpala ang buhay. Yan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Kung papasinin po ninyo, marami sa pangakong ito ang hindi pa naranasan ni Abraham. Kasi namatay na si Abraham. Ngunit sino ang tutupad ng pangakong yan? Sino? Uy, tinatanong ko kayo. Sino ang tutupad ng mga pangakong yan? Patay na si Abraham. Ikaw buhay. So, ibig sabihin, gagawin sa iyo ng Diyos ang lahat ng pangako niya. Manampalataya ka lang kasi kulang ka sa pananampalataya eh. Nagdaalinlangan ka eh. Nagda-doubt ka eh. Salita ng Diyos yan, hindi namang salita ko lang yan eh. Di ba? Pinag-usapan natin dito ang pangako ng Diyos nasa Biblia. Nagpapaliwanag lang ako, Uy, sabi sa katabi mo, nagpapaliwanag lang yun, ba't ayaw mo maniwala? Ba't hanggang ngayon yung mukha mo palungkot pa rin? Para bagang baliwala ang salita ng Diyos na pinapahayag sa'yo. Mapalad, sabi nga kay Mary, mapalad ang babaeng naniwala sapagkat mangyayari sa kanya ang sinabi ng Diyos. Mapalad ang taong naniniwala dahil mangyayari sa kanya ang sinabi ng Diyos. Kung naniniwala ka, tumalong ka, sabi mo, ako yan! At may good news ako, nangyayari na ang pangako ng Diyos. At kanina yun, nangyayari na! Ikaw, tumalong ka. Amen. Magulat ka pag uwi mo sa bahay, bumagsak na pala ang pagpapala.
Hindi mo alam, kinabukasan, mababago na pala ang takbo ng buhay mo. Bakit? Sapagkat bumabahana ng pagpapala. Akala mo nung una, walang mangyayari sa buhay mo. Hanggang diyan ka lang, pero nag-change na, nababago na ang nagaganap sa buhay mo. Dahil naniwala ka eh. Nanampalataya ka. At maliwanag ang sabi ng Biblia, mapalad siya na naniwala sapagkat mangyayari sa kanya ang sinabi ng Panginoon. Ano ba ang sinabi ng Diyos? Si Jesucristo ay nabayubay sa krus. Kinuha niya ang lahat ng sumpa natin upang ang pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham ay mapasa kanila. Wow! Kaya when we see the cross, we always remember that promise that the blessing of Abraham might come to me through our Lord Jesus Christ. Amen? Ngunit hindi dyan nahihinto. Meron pang sumunod pang pagpapala. Nakadalawa na tayo. Amen po ba? Tingnan ninyo, grabe yung pagpapahayag ng dakilang pagmamahal ng Diyos doon sa krus. Sa krus, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal ng si Jesucristo ay mamatay. Ngunit hindi natapos doon. At dahil sa krus na yon, pwede na tayo kapatid makalaya. Saan? Una, makalaya sa sumpa. Makalaya sa kamalasan sa buhay. Ikalawa, ang pinagpala na tayo ng Diyos. At ang uri ng pagpapala ay ang pagpapalang ipinangako kay Abraham. Ano ang ikatlo? Ang ikatlo na blessing ay tanggapin natin ang ipinangakong Espiritu ng Diyos. That you may receive the promised Holy Spirit. Tingnan ninyo, yung dalawang unang pagpapala, tumutukoy sa physical and material blessing. Yung ikatlong pagpapala ay tumutukoy sa spiritual blessing yan. Continuation natin ang pagbasa ng Galatia 3:14. Diba? Yung una, pagbasahin natin ang Galatia 3:14. Ready? 1, 2, 3. So, hindi lamang tatanggapin natin ang pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham, kundi tatanggapin natin ang ipinangakong Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. May ipinangakong Espiritu ng Diyos. Wow! Hallelujah! Natanggap mo na ba yan? Yung ipinangakong Espiritu ng Diyos. Kasi ang Holy Spirit, kapatid, ito po ay third person in the Trinity. Pag sinabing Trinity, naniniwala na ang Diyos ay tatlong persona sa iisang Diyos. 3 persons in one God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At yan ay inihayag niya nang siya ay magturo ang Panginoong Hesus na mag-disciple kayo at gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So, tatlong persona sa isang Diyos. So, ang Holy Spirit ay kailangan palang tanggapin ng isang mananampalataya. Bakit dapat siyang tanggapin? Dahil yan ay regalo ng Diyos sa isang mananampalatayang katulad mo. Meron kang gift galing kay Lord. At ang gift na yun is the Holy Spirit. Mababasa nyo yan, kapatid, sa Acts chapter 1, Ephesians 1, 13 to 14, and Acts chapter 2, 38 to 39. Pakita natin Acts chapter 2. Yan. Sa Acts chapter 2, 38 to 39, nilinaw na yung pinangakong Espiritu ng Diyos ay regalo ng Diyos sa bawat sumasampalataya. May regalo ang Diyos, pero maraming mananampalataya, hindi pa nila natatanggap yan. Ano ang sabi?
Acts 2:38 to 39. Basahin natin ang Acts 2:38 to 39. 1, 2, 3. And Peter replied, each one of you must turn from sin, return to God, and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you also receive this gift, the Holy Spirit. For Christ promised him to each one of you who has been called by the Lord our God, and to your children, and even to those in distant lands. Ang Holy Spirit ay ipinangako ng Diyos para sa bawat sumasampalataya. Regalo ng Diyos yan sa iyo. At papaano mo yan matatanggap ang Holy Spirit sa buhay mo? How do you receive the Holy Spirit in your life? Ang sabi diyan sa Ephesians chapter 1, 13 to 14, kailangang manalig ka sa mabuting balitang napapakinggan mo. Pinaniniwalaan mo yung salita, pangangaral patungkol kay Jesus. Ephesians 1:13 hanggang 14. Basahin natin. And because of what Christ did, all you others too, who heard the good news about how to be saved and trusted Christ, were marked as belonging to Christ by the Holy Spirit, who long ago had been promised to all of us Christians. His presence within us is God's guarantee that He really will give us all that He promised. And the Spirit seal upon us means that God has already purchased us and that He guarantees to bring us to Himself. This is just one more reason for us to praise our glorious God. So tinanggap ang Holy Spirit after hearing the word of truth. Patapos yung mapakinggan ang mensahe ng katotohanan, tinanggap ninyo ang banal na Espiritu. So ang Holy Spirit, tinatanggap yan, una, kailangang tanggapin mo yung pinangangaral na salita ng Diyos. Ibig sabihin, ganito, kung ang Bible hindi gaanong mahalaga sa buhay mo, mas mahalaga ang cellphone mo, dahil ang cellphone, ayaw mong mawala sa kamay mo. Pag ang cellphone mo, nabitawan mo lang mamaya ilang minuto, hinahanap mo na agad. Pero ang Bible, kahit wala sa kamay mo, hindi mo hinahanap, hindi ka interesado, hindi mo marireceive yung regalo ng Diyos. Kasi kailangan tinanggap mo ang mensahe ng katotohanan, which is the Word of God, the Bible. Kailangan tanggap mo yan, mahalaga sa iyo ang Bible. Kasi may condition yan eh. Paano mo marireceive ang Holy Spirit na ipinangako? Kailangan tanggapin mo ang Biblia. Eh, ang Biblia, bihira mong hawakan. Buti pa ang cellphone, lagi mong hawak. Ang cellphone at ikaw, parang naging isa na lang sila. Di ba? Paano na yun? Eh, ang Biblia, bihira mong hawakan. Buti pa ang television, lagi ka nakaharap dyan. Pero ang Bible, bihira mong basahin ang Biblia eh. Paano yun? Di ba? Ang Bible, baliwala sa'yo. Kaya pag may nangangaral, ang una agad na response mo, antok agad. Pikit. Pag may nagpipreach. Bakit? Kasi hindi ka interesado sa Word of God eh. Dahil doon pa lang sa bahay, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Eh paano mo marireceive yung ipinangakong Holy Spirit? Eh para sa atin yun. Kailangan namatay si Jesus para ibigay sa iyo yung Holy Spirit na kailangan mo. Kasi pag wala ang Holy Spirit, useless ang buhay mo dito sa mundo pag wala kang Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit hindi nakatira dyan sa puso mo, useless ka. Wala kang silbi. Christian ka pero wala kang silbi kasi wala kang Holy Spirit. Eh paano ko po siya tatanggapin? Una, tanggapin mo yung Word of Truth. Tanggapin mo, ang Word of Truth is the Word of God, the Bible. Pahalagahan mo ang Bible, basahin mo yan. Napaka-importante niyan. At ikalawa, kailangan talikuran mo ang kasalanan sa buhay mo. Hindi yung yakap-yakap mo pa hanggang ngayon ang kasalanan. Makipag-break ka sa kasalanan. Bakit? Saan makikita yan? Ayan, andyan, oh. Each one of you must turn from sin. Amen? Ano sa Tagalog yan? Bawat isa sa inyo ay tumalikod sa kasalanan at manumbalik o manikloob uli sa Diyos. Tapos, kung hindi ka pa baptized in water,
be baptized in the name of Jesus Christ. And then, saka ninyo tatanggapin ang regalo, ang Holy Spirit. O, di ba, kapatid? So, hanggat niyayakap mo yung kasalanan, hindi basta titira ang Holy Spirit, hindi basta papasok ang Holy Spirit sa iyo, hindi mo basta matatanggap ang regalo. At ang ikatlo, kapatid, is in Acts chapter 5, verse 32. Wala po dyan sa natin, pero pwedeng hanapin ng ating kapatid na in charge. Sa Acts 5.32, ang sabi, ang Holy Spirit ay binibigay sa mga sumusunod sa Diyos. Hangarin mong sumunod sa Panginoon para matanggap mo ang Holy Spirit. Kasi kailangan mo ang Holy Spirit sa buhay mo. Ayan o, whom God has given to those who obey Him. So ang Holy Spirit ay binibigay sa mga sumusunod sa Kanya. Nasain mo, Lord, gusto ko po ng Holy Spirit. Kasi bakit? Dahil ang Holy Spirit, kapatid, yan ang magpapalakas sa iyo. Sa gitna ng problema, sa oras ng pagsubok, dumadaan ka sa kadiliman sa buhay mo, dumadaan ka sa mga bagyo ng buhay, ang Holy Spirit na nakatira sa loob ng katawang lupa mo, ang magpapalakas sa iyo. Acts chapter 1, verse 8. Sige, post na natin yun. The gift, Holy Spirit empowers us. Hindi na yan. Isang click. Yan. The gift, Holy Spirit empowers us. Sige, pakita mo na lahat yung mga references. Ayan. Andiyan, no? Sa Acts 1:8, pagdating ng Holy Spirit sa inyo, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Yung power dyan, sa Greek word ay dunamis. Yung Greek word na dunamis, ang pinanggalingan ng salitang dynamite. Kaya pag may English word na dynamite at you want na malaman ang original na pinanggalingan ng salitang dynamite, ay makikita nyo, dunamis. Yun din yung salitang ginamit ni Jesus. Anong katangian ng dynamite? Sumasabog. So yung Holy Spirit, kapatid, ay isang kapangyarihan yan ng Diyos sa atin. Kaya maraming Christian nadadown sa mga problema. Pag maraming problema, lalo na pag walang pera ang isang Christian, malungkot na yan. Parang feeling niya may COVID na siya. Yung pala wala lang pera. Di ba? Masama ang pakiramdam, masakit ang ulo, ang daming sakit-sakit sa buong katawan. Yung pala, ang pinaka-problema pala, walang pera. May dinalaw akong ganyang kapatiran. Sabi niya, Pastor, pag-pray niyo ko, sakit ang ulo ko, parang binibiyak, katawan ko, mga sipon lahat. E di pinag-pray ko, okay na po. Naku, lalong lumala ang kalagayan ko. Nakainom na po ba kayo ng gamot? Wala akong pambili ng gamot. Humugot ako, binigyan ko ng 1,000. Nung abutan ko ng 1,000, biglang tumayo. Galing na ako, Pastor, wala na. Tanggal lahat ng sakit. Grabe yung anointing ng 1,000, ano? Sabi ko, sis, hindi COVID yang sakit mo na yan, hindi flu. Ano po yan? Walang pera. Kadalasan ganun, di ba? Lalo na pagka malungkot at pag gumahakbang ang paa, parang hirap ihakbang. Nagbubulungan na iba, siguro walang pera yun. Pero hindi naman lahat ganyan. Sabi sa katabi mo, hindi ako ganun, no? Hindi ako yun. Sabi mo, hindi ako yun. Pero ang Holy Spirit ang nagpapalakas sa atin. Siya ang tumutulong sa atin upang tayo ay maging malakas at matatag. Ano man ang mangyari sa buhay natin, nakatayo pa rin tayo, bagyuhin man tayo ng buhay. Amen? May daluyong man na dumating sa buhay natin, nananatili tayong nakatayo dahil may Holy Spirit na nagpapatatag at nagpapalakas sa bawat isa. Pag dumating ang Holy Spirit, ano ang initial sign na tinanggap mo siya? Acts chapter 2, 1-4. Nariyan po ang initial sign na tinanggap mo ang Holy Spirit.
magsasalita ka ng iba't ibang lengguwahe o wika. Pag na-receive mo siya, mag-i-speaking in tongues ka. Maraming sign, pero sa Bible may initial sign. Yung panimulang tanda na tinanggap mo ang Holy Spirit, hindi mo naman pinag-aralang wika, pero yung dila mo gumagalaw. At narinig mo, nagsasalita ka, parang salita ka ng German, in Czech. Iba, hindi mo naintindihan. Di na makontrol ang dila mo. Talagang gumagalaw siya, gumagawa siya. Kumikilos yung dila mo. Ibig sabihin, tinanggap mo yung regalo ng Holy Spirit. Na-receive ko at naranasan yan. Tagal ng regalo yan sa akin. Apat na dekada na nakalilipas nang tanggapin ko yung gift ng Holy Spirit. Doon pa sa portion ng awitin, ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Pagtapos ng awiting yun, yung ang taong tulad ko, di dapat mahalin, biglang bubaligtad yung aking panga. Nanigas ang dila ko, hindi ko makontrol. Gumagalaw. Naku, napitan ako ng pastor, pinag-pray ako ng pastor. Nakakita yung pastor ng vision. I see a land. I see that you'll become a preacher. Sabi sa akin ng pastor namin. Pero isip ko, ano nangyari sa akin? Hindi ko mapigilan ang dila ko, tangs ako ng tangs. Sabi sa akin ng pastor, Perdi, natanggap mo yung regalo ng Holy Spirit na yan. Amen? At para sa atin yan. Sabi sa katabi mo, para sa iyo yan. At kahuli-hulihan, last but not the least, ika-4, sabi sa katabi mo, ngumiti ka na. Matatapos na tayo. Number 4 is to make you righteous before God. Itong ika-4 na nagagawa ng krus ng si Jesucristo ay mamatay sa krus, ginawa kang matuwid ng Diyos sa harapan niya. 1 Peter chapter 2, verse 24. Ano ang sabi diyan? He personally carried the load of our sins in His own body. Kinuha ni Jesus, hindi lang sumpa sa buhay natin, lahat ng kasalanan mo. Kinuha lahat yan ni Jesus nang siya nakabayubay sa krus. Upang pagkamatay niya sa krus, tapusin niya na ang gawa ng kasalanan sa buhay natin at nabuhay tayong matuwid mula noon. So ano ang itinuturo nitong scripture na ito na 1 Peter chapter 2 verse 2? Chapter 2 verse 24. Una, wala namang matuwid na tao kahit sino. Lahat ng tao makasalanan. Sabi ni Apostle Paul sa sulat niya sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ng tao ay marumi at makasalanan sa harapan ng Diyos. At sa sulat niya sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala, walang exempted. Lahat tayo ay makasalanan. At Roma 6:23, anong sabi? At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, paano tayo magiging matuwid kung lahat ng tao pala ay makasalanan at lahat ay kailangang pagbayaran niya ng kamatayan? Salamat sa Diyos, sapagkat ang Panginoong Jesus, nang siya'y nakabayubay sa cross, ang sabi, inalis niya sa atin lahat ng kasalanan at yung kanyang kabanalan naman, ang siyang ipinalit niya, yun naman ang ibinigay niya sa atin. Nagkaroon ng tinatawag na exchange or divine exchange, yung pagpapalit. Siya na wala namang kasalanan, sabi ng 2 Corinthians 5:21, ay itinuring na isang makasalanan dahil kinuha niya ang sin natin. Tapos, yung kanya namang pagiging matuwid, yun naman ang kanyang ipinalit doon sa tinanggal niya sa atin na kasalanan. Ayan, 2 Corinthians 5:21. Ano ang sabi? Basahin natin yan. For God took the sinless Christ and poured into Him our sins. Then in exchange, He poured God's goodness unto us. So, una, sabi rito kapatid, si Christ na hindi nagkasala, sa Kanya inilagay lahat yung sins natin. Tapos,
Tayo naman na inalisan ng kasalanan, di siyempre, pag inalisan ka, empty. Yun namang tinatawag na righteousness, yung kabanalan ni Christ naman, ang siyang ipinalit doon sa tinanggal na kasalanan sa atin. Kaya, ibig sabihin, kapatid, yan, ikaw ngayon, dahil sa krus, ay itinuturing ng walang kasalanan. Matuwid. Kaya pala, sa Bible, tinatawag na saint ang isang believer. Santo. Hindi ka pa namamatay, santo ka na pala. Yan ang Romans chapter 1 verse 7. Ang tawag sa mga believers ay saints. Santo. Pag sinabing santo, di ba, banal? Holy. Bakit maging holy? Tignan mo naman yung katabi mo na yan, di ba? Parang hindi ka tanggap-tanggap na gawing santo yung katabi mo yan, di ba? Di ba? Pero, yun na nangyari sa cross. Tandaan nyo pagka titingin tayo sa cross, maaalala natin na yung kasalanan natin, lahat binigay kay Jesus. At yung kabanalan ni Jesus, ibinigay naman sa atin. Nagkaroon ng pagpapalit. Yung tinatawag na in exchange. Ayan, in exchange, He poured God's goodness into us. Kaya, hindi nakapagtataka kung bakit bumait yung katabi mong yan. Kaya, yung kapitbahay ninyo, o kapatid mong grabe ang ugali, gusto mong mabago, ilapit mo kay Jesus Christ. Hindi ka magtataka kung bakit babait yan. Dahil yung kabaitan ni Jesus Christ ang ilalagay sa Kanya. Yung mga masamang ugali, aalisin dun sa tao at ilalagay kay Jesus. At yun yung papatayin dun sa cross. Kaya nang si Jesus Christ ay mamatay sa cross, ang pinatay ay ang lahat ng kasalanan, lahat ng masamang ugali natin, lahat yun. Pati yung sumpa, dahil sa kasalanan natin, yun ang pinatay sa cross. Ano ang naiwan? Naiwan sa atin ay yung kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya, ang conclusion ko rito is God's greatest love is found on the cross where Jesus Christ was crucified and gave His life for us. Ang dakilang pagmamahal ng Diyos ay matatagpuan sa krus. Sapagat doon, ipinako ang Panginoong Hesus at Kanyang inihandog ang buhay niya para sa atin. Yan ang tinatawag na God's greatest love. Kaya sa pag-alaala natin ng pag-ibig sa month of February ito, ang alalahanin mo ay ang pag-ibig ng Diyos. Remember, the greatest love of all is the love of God.